The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Filled with the Holy Spirit, Jesus returned from the Jordan and was led by the Spirit into the desert for 40 days to be tempted by the devil. He ate nothing during those days, and when they were over, he was hungry. The devil said to him, "If you are the Son of God, command this stone to become bread." Jesus answered him, "It is written, one does not live on bread alone." Then he took him up and showed him all the kingdoms of the world in a single instant. The devil said to him, "I shall give to you all this power and glory, for he has been handed over to me, and I may give it to you, and may give it to whomever I wish. All this will be yours if you worship me." Jesus said to him in reply, "It is written, you shall worship the Lord your God, and him alone shall you serve." Then he led him to Jerusalem, made him stand on the parapet of the temple, and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down from here, for it is written, he will command his angels concerning you to guard you, and with their hands they will support you, lest you dash your foot against a stone." Jesus said to him in reply, "It is also says, you shall not put the Lord your God to the test." When the devil had finished every temptation, he departed from him for a time. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Tukso. Sino po ba sa atin dito ang hindi natukso? At yun po ang pinag-uusapan sa Ebanghelyong ating narinig, ang mga tukso ng ating Panginoon. Pero ano po bang ipinapakita nito para sa atin? Ano nga ba talagang tukso? Yung tukso po ba ay parang yung sasabihin lang natin sa isang awit, "Tukso, layuan mo ako"? Ganun lang po ba yung kasimple? Yung tukso ba ay pagpapakita lamang ng kahinaan natin bilang isang tao? Yung tukso ba ay simpleng pagsabi na hindi, huwag mo akong lapitan, at kung tayo ay nag-fail, try again next time, try harder next time? Yung tukso po ba ay simpleng yes or no lang? O pagsubok sa ating pag-ibig sa Diyos? Mga kapatid, kung ganun lang kasimple ito, sana madaling sagutin ang mga katanungan na iyan. Kung ganun kasimple lamang ang pag-unawa natin sa tukso, sana ganun kadali na malampasan ang anumang tukso sa ating buhay. Pero alam natin hindi. Hindi ganun kasimple ang pag-approach natin sa tukso. At ating pong titingnan, ang ating Ebanghelyo ay nagpakita sa atin kung paano dapat natin titingnan ang mga tukso sa ating buhay. Una, kailan po isinituate yung temptation of our Lord? Nangyari po ito, sabi dito sa ating Ebanghelyo, after niya umalis sa Jordan. Ano po ba nangyari sa Jordan? Hindi po ba nabinyagan ang ating Panginoon at dun niya narinig na sinabi sa kanya na siya ang pinakamamahal ng Diyos na anak? Kaya nga hindi nakapagtataka kung bakit ang panimula ng demonyo sa tukso sa ating Panginoon ay ganitong katanungan, "If you are the Son of God," kung ikaw ang anak ng Diyos, palitan mo itong batong ito sa maging tinapay. Sa madaling sabi, mga kapatid, ang bawat isa sa atin, bago man tayo ay natukso, ay may mas nauna. Ano po yun?
Nung tayo'y bininyaga, ng bawat isa sa atin ay kinilala bilang anak ng Diyos. Kaya nga, every time we enter into a temptation, every time we are tempted, yun isang bagay na nagiging mas malinaw dapat sa atin. Na ako ay anak ng Diyos. Kaya nga siguro po mga kapatid, yung tukso ay hindi lang pagsubok sa atin. Madalas ito'y pinapakikilala ang ating mga sarili. It's about realization of oneself. Kaya hindi tayo makapagtataka kung bakit magkakaiba-iba ang tukso natin sa buhay. Kasi magkakaiba-iba rin tayo. It is not the same. Maaring sasabihin, opo, ang tukso ko ay babae o lalaki. Opo, ang tukso ko ay bagay o material na bagay. Opo, ang tukso ko ay sitwasyon sa buhay na kapag ito'y dumating sa akin talagang game na. Pero let us not focus more on the person or on the things or in the situation where we are tempted, who are we tempted. Sapagkat yung tukso ay more of maaring pagpapakilala kung sino tayo. It is not just about testing our love and devotion to God. It's about us realizing who we are. Anak pala ako ng Diyos. Kaya napakaganda mga kapatid sapagkat it's not about God keeping score kung gaano tayo kadaming beses nag-fall into temptation. But it's about learning more of who we are. Na ako'y pala ay anak ng Diyos. Na ako pala ay pinakamamahal na anak ng Diyos. Sapagkat yung realization yan, it will come kasi alam natin na ilang beses na rin tayo nag-fall into temptations. Nakikilala natin lalo kung anong kahinaan natin bilang isang tao. Nakita natin kung gaano tayo kadalas matukso. Alam natin kung anong tukso ang pinaka-effective sa atin. Na sometimes, kahit walang ka-effort yung tukso, give in ka agad. Pero dapat mas pinapakilala nito na tayo ay ang pinakamamahal na anak ng Diyos. Na hindi magbabago ang pagmamahal ng Diyos. Sapagkat yung awa ng Diyos, mga kapatid, hindi yan pinipili kung tayo ay naging malakas o naging mahina sa mga tukso natin sa buhay. Tinitingnan nun kung kaano tayo kakumbinsi na tayo ay anak ng Diyos. Kaya nga siguro, madalas, we fall into temptation sapagkat we focus more kung ano yung nagiging tukso para sa atin. And forget more kung sino tayo. Nakafocus masyado doon sa taong nagiging tukso natin. Nakafocus masyado doon sa bagay na tukso natin. Nakabokus masyado doon sa sitwasyon na tukso natin. Pero nakakalimutan natin kung sino tayo. Kung sino talaga tayo. Na tayo ay ang pinakamamahal na anak ng Diyos. Kaya nga siguro sa ating pagpapatuloy ng ating misa, mga kapatid, yun siguro ang pinakadapat palakasin natin. Yun dapat yung mas isipin natin. Lalong-lalo na po sa season of Lent, na kung saan tinatawag tayo how
for self-denial. Kailangan natin makita na there's something that we cannot deny. It's about us being sons and daughters of God. Yun ang dapat natin hindi kakalimutan. Para sa ganun, kahit gaano kalaki ang naging tukso natin sa buhay, and even if we fall into our temptations, we can always try again because we are sons and daughters of God. Hindi ito ibig sabihin, mga kapatid, na okay lang. Hindi naman po totoo nangungulagan, oy, ganun naman pala eh. Okay lang. Give lang na give. Anyway, mapapatawad ng pala ako ng Diyos. Hindi naman sa ganun. Ang ibig sabihin lang nito, baka mag-give up tayo simply because naging mahina tayo. Baka kasi ma-disappoint lang tayo sa sarili natin simply because we focus more sa capacity natin. Hindi po. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Kung napakalakas po ang tukso nyo ngayon, o sa atin, may awa ang Diyos. Kaya natin itong lampasan. Kakayanin natin itong lampasan sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. Amen.